Nakasanayan mo bang uminom ng juice araw-araw dahil iniisip mong ito'y healthy? Pero alam mo ba na ang ilan sa mga juice drinks sa Pilipinas ay halos kasing dami na ng asukal ng soft drinks? Sa panahon ngayon, maraming Pilipino ang mas pinipiling uminom ng juice kaysa soda dahil iniisip nila na ito ay mas natural at mas healthy. Ngunit ayon sa mga pag-aaral ng National Nutrition Council, ang mga sugar-sweetened beverages, kabilang na ang fruit drinks, ay isa sa pamunahing dahilan ng mataas na sugar intake ng mga Pilipino. Sa katunayan, umaabot sa humigit kumulang 21.4 gramo ng asukal kada araw ang nakokonsumo mula sa mga inumin pa lang. Ang problema, maraming juice drinks ang may label na fruit drink o juice drink pero hindi ito 100% fruit juice. Kadalasan, ito ay may halong tubig, artificial flavoring, at mataas na refined sugar o high fructose corn syrup. Ayon sa health experts, ang sobrang pag-inom ng ganitong uri ng inumin ay konektado sa obesity, diabetes, at heart disease. Mas nakakagulat pa, ayon sa ilang pag-aaral, ang isang baso ng fruit juice ay maaaring may halos kaparehong dami ng asukal ng soft drinks. Kaya sa video na ito, alamin natin ang 8 juice drink brands sa Pilipinas na halos asukal lang at ang dalawang mas natural na alternatibo na mas maingat mong piliin. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento anong brand ng juice ang pinakapaborito mong inumin. Sa tingin mo ba ligtas ang pagpili mo? Ang bawat komento ay binabasa namin at ipang makatulong sa ibang may karanasan. Okay, simulan na natin. Una, Tang Orange Powdered Drink. Ang Tang ay isa sa pinakasikat na juice drink sa Pilipinas, lalo na sa mga bata. Madali itong ihanda at abot kaya, kaya madalas itong iniinom sa mga tahanan. Ngunit mahalagang tandaan na ito ay isang powdered juice drink, hindi tunay na fruit juice. Karamihan sa lasa ng Tang ay nanggagaling sa flavorings at asukal, hindi sa totoong prutas. Bagamat may mga vitamins tulad ng vitamin C, hindi nito nababawi ang mataas na sugar content kapag regular na iniinom. Sa katunayan, naglabas pa ang brand ng bagong variant na gumagamit ng stevia para mabawasan ang asukal, isang indikasyon na ang traditional version ay may sugar content na dapat bantayan. Para sa maraming pamilya, parang normal lang ang pag-inom nito araw-araw. Ngunit kung iisipin, bawat baso ay maaaring may ilang kutsarita ng asukal na unti-unting nakakaapekto sa kalusugan, lalo na sa mga bata. Kung hindi ka mag-iingat, ang simpleng juice na iniinom mo ay maaaring nagiging dahilan ng pagtaas ng blood sugar at timbang. Pangalawa, Zesto Juice Drink. Ang Zesto ay isa ring popular na ready-to-drink juice sa Pilipinas. Madalas itong makita sa mga baon ng estudyante at sa mga sari-sari store. Ngunit tulad ng karamihan sa juice drinks, ito ay hindi purong fruit juice. Ito ay classified bilang juice drink. Ibig sabihin ay may halong tubig, sugar at flavoring. Ang problema sa ganitong uri ng inumin ay ang mataas na sugar content, ngunit mababang nutritional value. Ayon sa mga health experts, ang ganitong beverages ay nagbibigay ng calories, ngunit halos walang fiber o sapat na nutrients. Dahil liquid ang asukal, hindi agad ito nakakabusog. Kaya kahit nakainom ka na ng isang pack, maaari ka pa ring magutom na nagdudulot ng overeating. Sa madaling salita, ang Zesto ay maaring masarap at convenient, pero kapag araw-araw itong iniinom, maaari itong mag-contribute sa unhealthy sugar intake nang hindi mo namamalayan. Pangatlo, Minute Maid Juice Drink. Ang Minute Maid ay madalas na inaakalang healthy dahil sa malakas nitong imahe bilang fruit juice. Ngunit mahalagang suriing mabuti ang label. Marami sa variants nito ay tinatawag na juice drinks, hindi tunay na 100% juice. Ibig sabihin, maaaring ito ay halo ng tubig, concentrated juice, at dagdag na asukal o sweeteners na nagre-resulta sa mas mataas na sugar content kaysa sa inaasahan ng karamihan. Batay sa mga pag-aaral sa larangan ng nutrition science, ang regular na pag-inom ng matatamis na inumin ay may kaugnayan sa pagtaas ng timbang, insulin resistance at mas mataas na panganib ng type 2 diabetes. Kahit ang 100% fruit juice ay may natural sugars tulad ng fructose,
Nguit kapag ito ay pinroseso at nilagyan pa ng karagdagang asukal, mas mabilis nitong pinapataas ang blood sugar levels kumpara sa pagkain ng buong prutas. Mas nakakaalarma, maraming Pilipino ang nasasanay mainumin ito araw-araw. Iniisip na ito ay mas healthy na alternatibo sa soft drinks o kahit tubig. Ngulit ayon sa mga eksperto, ang tubig pa rin ang pinakamainam na paraan ng hydration dahil wala itong calories, asukal o additives. Sa huli, kahit kilala at pinagkakatiwala ang brand ang Minute Maid, hindi ito garantiya ng kalusugan. Ang tunay na susi ay pagiging mapanuri sa label at pagpili ng mas natural at masustansyang inumin para sa pang-araw-araw na kalusugan. Pang-apat, Del Monte Juice Drink. Ang Del Monte ay kilala at pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino pagdating sa canned at bottled juices. Mulit mahalagang tandaan na hindi lahat ng produkto nila ay pare-pareho ang kalidad pagdating sa nutrisyon. May mga variants na tunay na 100% fruit juice, ngunit mayroon ding tinatawag na juice drink na may halong asukal, flavorings at iba pang additives. Kapag ang isang produkto ay may label na juice drink, hindi ito purong katas ng prutas. Sa katunayan, ayon sa mga pag-aaral sa larangan ng nutrisyon, ang ganitong uri ng inumin ay kadalasang mataas sa added sugar at mababa sa natural fiber na karaniwang matatagpuan sa tunay na prutas. Dahil dito, maaari itong magdulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar levels o tinatawag na sugar spikes na delikado lalo na sa mga may diabetes o sa mga nais umiwas sa lifestyle diseases. Bukod pa rito, ipinapakita rin ng research na ang regular na pag-inom ng matatamis na inumin ay may kaugalian sa weight gain, insulin resistance at iba pang metabolic issues. Kaya bilang isang responsabling mamimili, mahalagang basahin ang label, unawain ang ingredients at huwag basta magtiwala sa brand name lamang. Ang tunay na kalusugan ay nagsisimula sa tamang kaalaman. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima, C2 Apple Lemon Juice Drink. Ang C2 Iced Tea ay technically iced tea, ngunit dahil sa mga fruit-flavored variants tulad ng apple at lemon, madalas itong ituring ng marami bilang mas healthy na juice alternative, lalo na sa araw-araw na init sa Pilipinas. Pero ayon sa mga pag-aaraw sa nutrisyon, kabilang ito sa tinatawag na sugar-sweetened beverages na may mataas na sugar content. Sa katunayan, ang isang serving ay maaaring umabot sa humidit kumulang 5 to 7 kutsarita ng asukal, na halos kalahati na ng inirerekomendang daily limit ng World Health Organization para sa added sugar intake. Dahil malamig, matamis at sobrang refreshing ang lasa nito, madaling ma-overconsume, lalo na kapag nauuhaw ka o nagpapalamig sa tanhaling tapat. Ngunit, ayon sa research, ang madalas na pag-inom ng matatamis na inumin ay konektado sa mas mataas na risk ng obesity, type 2 diabetes at iba pang metabolic disorders. Sa madaling salita, kahit mukhang harmless at pang-refresh lang, ang sobrang pag-inom nito ay aaaring magdulot ng long-term health risks. Kaya mas mabuting gawing occasional treat na lang ito kaysa gawing araw-araw na inumin. Pang-anim, Nestea Juice Drink. Ang Nestea ay isa pang kilalang inumin sa Pilipinas na madalas makikita sa mga handaan, baon ng bata o pampalamig sa mainit na panahon. Katulad ng tang, ito ay isang powder drink na madaling timplahin at abot kaya naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino. Ngunit sa kabila ng sarap at convenience nito, mahalagang maunawaan ang tunay nitong epekto sa kalusugan. Dahil ito ay may mataas na halong asukal at artificial flavorings, ang nutritional value nito ay mas mababa kumpara sa natural na prutas o fresh juice. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon at kalusugan, ang madalas na pag-inom ng sugary drinks tulad nito ay may kaugnayan sa pagtaas ng timbang, insulin resistance at mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng type 2 diabetes. Bukod dito, maaari rin itong magdulot ng energy spikes at crashes na nakakaapekto sa ating araw-araw na sigla. Kaya kahit masarap at refreshing ang Nestea, mas mainam pa rin na limitahan ng pag-inom nito.
ugaliing piliin ang mas natural na alternatibo tulad ng tubig o sariwang katas ng prutas upang mapanatili ang mas malusog na pangangatawan. Pang-7, Dutch Mill Juice Drink. Ang Dutch Mill ay kilala sa yogurt drinks, ngunit mayroon din itong mga juice-based variants na madalas piliin ng maaming Pilipino dahil sa lasa at convenience. Ngunit sa likod ng matamis at refreshing na inumin na ito, mahalagang maunawaan ang tunay na nilalaman nito. Ayon sa mga pag-aaral sa larangan ng nutrition science, ang mga processed juice drinks ay kadalasang may mataas na added sugar upang mapaganda ang lasa at mas tumagal ang shelf life. Kahit pa may probiotics o dagdag na vitamins ang ilang variants, hindi nito nababalanse ang negatibong epekto ng sobrang asukal sa katawan. Ipinapakita ng mga research na ang labis na sugar intake ay direktang konektado sa pagtaas ng risk ng type 2 diabetes at obesity, dalawang kondisyon na patuloy na tumataas ang kaso sa Pilipinas. Sa madaling salita, hindi sapat na umasa lamang sa marketing claim sa harap ng packaging. Mas mahalagang basahin ang nutritional label at alamin kung gaano karaming asukal ang iyong iniinom araw-araw. Tandaan, ang kalusugan ay nagsisimula sa tamang kaalaman at mas maingat na pagpili. Pang-8, Gina Juice Drink. Ang Gina ay kilala sa masarap nitong masarap na mango at iba pang tropical flavors na paborito ng maraming Pilipino, lalo na sa mainit na panahon. Sa unang tingin, tila healthy choice ito dahil sa natural at fruit-based na imahe. Ngunit ayon sa mga pag-aaral sa nutrition science, kahit ang mga fruit juice na may label na 100% ay maaari pa ring maglaman ng mataas na antas ng natural sugar, partikular ang fructose. Kapag ang prutas ay binawang juice, nawawala ang karamihan sa fiber na siyang tumutulong sana para pabagalan ang pag-absorb ng sugar sa katawan. Dahil dito, mas mabilis tumaas ang blood sugar levels kumpara sa pagkain ng buong prutas. Ayon sa ilang health experts, ang sobrang pag-inom ng matatamis na inumin kahit mula sa prutas ay maaaring may ugnay sa mas mataas na risk ng type 2 diabetes, weight gain at iba pang metabolic issues. Marami ring consumers online ang nagiging mas mapanuri dahil napapansin nilang kahit natural ang label, hindi ito garantiya ng pagiging low sugar o healthy. Kaya mahalagang tandaan, ang moderasyon ay susi. Mas mabuti pa ring piliin ang whole fruits at tubig bilang pangunahing inumin upang mapanatili ang balansing kalusugan. Dalawang juice na mas natural na alternatibo na mas maingat mong piliin. Una, Jenga Juice. Ang Jenga Juice, stevia-based, ay isang halimbawa ng mas natural na alternatibo para sa mga Pilipinong nais umiwas sa sobrang asukal. Sa halip na gumamit ng refined sugar o high fructose corn syrup, ito ay gumagamit ng stevia, isang plant-based sweetener na halos walang calories at hindi nagpapataas ng blood sugar levels ayon sa ilang pag-aaral sa nutrition science. Dahil dito, mas angkop ito sa mga taong may diabetes, pre-diabetes o sa mga simpleng gustong magbawas ng timbang nang hindi isinusuko ang lasa ng matamis. Batay sa pananaliksik, ang paggamit ng stevia bilang pamalit sa asukal ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng calorie intake at blood glucose, lalo na kung ito ay bahagi ng balanced diet. Ngunit kahit na may label na zero added sugar, mahalagang tandaan na hindi automatikong ibig sabihin nito ay unlimited na ang pag-inom. Ang sobrang pagkonsumo ng kahit anong processed drink, kahit pa ito ay sugar-free, ay maaari pa ring makaapekto sa appetite regulation at overall eating habits. Sa huli, ang pagiging healthy ng Jenga Juice ay nakadepende pa rin sa kabuuang lifestyle ng isang tao. Kung ito ay iinumin bilang kapalit ng mga high-sugar beverages at isasabay sa tamang pagkain, sapat na tulog at regular na ehersisyo, maaari itong maging mas matalinong pagpipilian. Ngulit kung aasa lamang sa label at hindi babalansehin ang dieta, mawawala rin ang benepisyo nito. Pangalawa, fresh fruit juice o homemade. Ang pinaka-healthy pa rin ay ang fresh fruit juice na ikaw mismo ang gumawa. Hindi lamang dahil masariwa ito, kundi dahil hawak mo ang bawat sangkap na inilalagay mo sa iyong katawan. Sa ganitong paraan, kontrolado mo ang dami ng asukal at siguradong walang halong artificial additives, preservatives o chemical na karaniwang matatagpuan sa mga processed drinks. Ayon sa mga eksperto sa nutrisyon at sa mga pag-aaral sa kalusugan,
Mas mainam pa rin ang pagkain ng whole fruits kaysa sa pag-inom ng juice dahil naglalaman ito ng natural fiber na tumutulong sa mabagal na pag-absorb ng asukal sa dugo. Ang fiber na ito ay mahalaga upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar na maaaring magdulot ng diabetes at iba pang metabolic diseases. Kapag ginawa mong juice ang prutas, nababawasan ang fiber at mas mabilis itong nagiging asukal sa katawan. Kaya kahit fresh pa ito, dapat ay may tamang pag-iingat. Kung nais mo pa rin uminom ng juice, mas mabuti na sundin ang ilang simpleng gabay. Siguraduhing walang added sugar, gumamit lamang ng fresh at natural na ingredients, at huwag itong gawing araw-araw na inumin. Sa halip, gawin itong occasional treat at mas piliin pa rin ang pagkain ng buong prutas bilang bahagi ng iyong pang-araw-araw na dieta. Sa ganitong paraan, napapangalagaan mo ang iyong kalusugan habang na-e-enjoy mo pa rin ang natural na tamis ng prutas. Pangwakas na kaisipan. Ang katotohanan na ito, hindi lahat ng tinatawag na juice ay tunay na healthy. Sa maraming pag-aaral, ipinapakita na karamihan sa juice drinks na mabibili sa merkado ay mataas sa added sugar at mababa sa tunay na nutrisyon. Sa Pilipinas, maraming produkto ang naglalaman lamang ng kaunting fruit extract ngulit dinadagdagan ng asukal, artificial flavor at preservatives na maaring magdulot ng pagtaas ng blood sugar, timba at paranib sa lifestyle diseases tulad ng diabetes at sakit sa puso. Sa dami ng pagpipilian, mahalagang maging mapanuri. Ugaliing basahin ng nutrition label, lalo na ang sugar content at percent real fruit juice. Ayon sa mga eksperto, ang sobrang pag-inom ng matatamis na inumin ay konektado sa chronic inflammation at metabolic problems. Kaya huwag basta magpapadala sa makukulay na packaging at salitang vitamin-rich o natural. Sa huli, ang pinakamabuting inumin pa rin ay tubig. Malinis, walang calories at tunay na kailangan ng katawan. Tandaan mo, ang bawat iniinom mo araw-araw ay unti-unting humuhubog sa iyong kalusugan sa hinaharap. Piliin mo ang mas makakabuti para sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.